maumpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan dito po sa nakita nating video ng kaplastika ni Sara Duterte. Bakit natin nasabi nakaplastika nito mga kababayan? Alam naman po natin ngayon araw ng pagkabuhay. At ito pong si Sara Duterte nagpaabot mga kababayan ng pagbate ng Happy Easter Sunday sa mga kababayan po natin dyan sa Catbalogan, Samar na sumusuporta po sa kanya. Pero mga kababayan, i-play po natin itong video ito at may mapapansin po kayo dito. Bago magsimba, etong si Sara Duterte, hinihintay muna niya na may nakatutok na camera po sa kanya. Ito, i-play muna natin. Tingnan nyo ha. Ayan. Kita nyo mga kababayan kung gaano ka-plastic etong ating Vice Presidente. Tsaka siya na naman din na nagsabi mga kababayan na wala talaga siyang kinikilalang Diyos. Wala pong Diyos mga kababayan ang ating Vice Presidente. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit nasa simbahan po siya ngayon at ginagamit pa yung simbahan para magpaabot ng pagbate ng Happy Easter Sunday sa mga kababayan po natin dyan sa Catbalogan. Pero tingnan nyo naman mga kababayan, no, bago pumustura ang ating Vice Presidente, kailangan may nakatutok munang camera. Vice, good afternoon po. Vice, kita nyo, message, Vice, para sa mga taga-Samar? Yes, maraming salamat sa mga kababayan namin dito sa Samar. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa amin dito. At maraming salamat sa patuloy ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, bagay nga silang magsama mga kababayan ni na Amy Marcos, ni na Camille Villar. Kasi yung mga galawan nila mga kababayan sa totoo lang, galawang kaplastikan po. Kung matatandaan nyo, di ba nakuha na ng video etong si Amy Marcos na kung saan may lumapit po sa kanya na isang kababayang Pilipino po natin na magpapapicture at hahawakan etong si Amy Marcos sa kanyang may siko. Mga kababayan, pero iniwas niya po yung kanyang kamay at hinaranga nung kanyang bodyguard mga kababayan, yung isang kababayang Pilipino po natin. At doon sa bidyong yon, kitang-kita yung kaplastikan mga kababayan ni Amy Marcos. At ito namang si Camille Villar, talagang bagay na magsama silang tatlo. Kasi unang-una, kitang-kita yung mga kaplastikan sa mga pinagsasasabi po nila na kunyari mga plataforma nila pero simpleng problema, hindi nila kayang gampanan. Mga kababayan, kaya tama lang talaga na dito dumikit itong sina Camille Villar at ito pong sina Amy Marcos kasi pare-parehas po sila. Na pagdarasal para sa pagbabalik ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa patuloy ninyo na suporta sa aming pamilya, sa pamilya Duterte. Siyempre, sa walang sawa ninyo na pagtitiwala sa opisina ng pangalawang Pangulo, sa opisina ko at sa mga kasama. Wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo, Vice President Sara Duterte. Saan ka ba naman nagkatala? Saglip na magtrabaho ka, gampanan mo yung pagiging Vice Presidente mo. Ano pinaggagawa mo? Kung ano-ano na lang ang maisipan mong gawin na hindi naman nakakatulong sa mga kababayang Pilipino natin, bagkos nagdudulot pa ng kaguluhan at pagkakawatak-watak ng samahan ng taong bayan. Kaya nga po mga kababayan, sa totoo lang, dapat pagkatapos ng eleksyon, umpisahan na ang pagtatalakay ng impeachment trial ni Sara Duterte at huwag kayong boboto ng PDP laban. Kasi pag bumoto kayo ng mga kandidato ni Duterte, asahan nyo na walang makakamta na hustisya ang mga kababayang Pilipino natin kasi lahat papabor sa kanila. Bakit mga kababayan? Kung dun pa nga lang sa mga senador na hindi re-electionist ay may mga maka-Duterte na, paano pa kaya kapag ka ang nanalong mga senador yung mga katulad din na Jemmy Bondoc at netong pinapatakbo na ibang senador ni Duterte. So automatic mga kababayan na hindi may impeach etong si Sara Duterte. Kaya dapat ang iboto ninyo yung kayang upuan etong impeachment trial ni Sara Duterte at kayang pagbayarin at panagutin etong si Sara. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Mahal ko sa Office of the Vice President at Happy Easter Sunday bukas sa inyong lahat. Sana ay matutunan natin ang mga... Sabi ni Pretty Girl, people power is the best. Okay lang. Gawin ninyo yan. Kasi pag ginawa ninyo yan, martial law is the best. ang mga
lessons at mga values, pangaral ng ating Jesucristo sa Biblia. Okay, tayo. Mabuhay kayo. May God bless you. Partida, wala daw Diyos yan mga kababayan. Pero ngayon, mga kababayan, gamit na gamit ang Diyos para makakuha ng simpatya sa mga kababayan po natin dyan sa Katbalogan, Samar, na nagpakita daw ng pagsuporta at pagtanggap kay Sara Duterte dito daw po sa Samar, mga kababayan. Yan ang isang patunay kung gaano di umano ka-plastic eto pong si Sara Duterte. Sinasabi niya nung una na wala siyang kinikilalang Diyos, pero ngayon mga kababayan, ginagamit niya yung Diyos para ano? Para makakuha ng suporta sa mga taga-Samar. At ito pa ang isa mga kababayan, tuloy natin yan dito. Kasi nadulas dito mga kababayan, etong si Jamie Bondoc kung bakit dapat ninyong iboto yung Duterte or yung mga pinapatakbo ni Duterte sa pagkasenador sa kanilang ticket. Eto, pakinggan po nating mabuti. Eto yung literal na talagang mga kababayan, kapag ka nanalo itong mga ito, ang uunahin ng mga ito yung kapakanan ng kanilang kaalyado, hindi po yung kapakanan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ito, pakinggan yung mabuti ha. Ang boto po sa Duterte ay boto laban sa impeachment. Di ba? Ang impeachment po, isang malaking kabulastugan para kay BP Sara. 32 million ang bumoto kay Sara Duterte. 32. Ay, sabi dito ni... Ayan, sabi ni Pretty Girl okay, sorry. Sabi dito, no, I mean, if impeachment gets wrong, bro, I hate Duterte so much. Yan, okay, magaling yung naliwanagan. Thank you sa pag-comment. Yung isa, 31. Yung kumapit sa kanya. 31 million na ngayon pinapa-impeach siya at pinakulong yung tatay niya. Kung wala po si Sara doon sa kampanya na yon, baka 10 million lang bumoto doon. Tama? Siguro. Kita nyo kung paano baligtarin. Kita nyo kung paano baligtarin ni Jamie Bondoc yung totoo. Alam mo, Jamie Bondoc, kung wala kang alam, huwag ka nang tumakbo sa pagkasenador. Kasi sa totoo lang, noong 2022, eto mga kababayan yung totoo kasi nung mga panahon na yan, tayo, nakasama tayo mga kababayan na nagbablog at nagtatanggol kay PBBM at kay Sara Duterte noong mga panahon na yan. Alam nyo, kung matatandaan nyo, noong 2022, hindi gaanong pinag-uusapan si Sara. Hindi po pinag-uusapan si Sara kahit katandem siya ni PBBM. Kaya ano yung ginawa ni Sara Duterte noon? Mga kababayan, nung kanyang team noon nakiusap sa mga vlogger na baka pwedeng i-vlog etong si Sara Duterte para mapag-usapan. Kasi hindi po talaga siya napapag-usapan nung mga panahon na yon. Ang mainit pag-usapan nung mga panahon na yon ay walang iba kung hindi si PBBM kasi nga mainit ang labanan ng presidential nung mga panahon na yun mga kababayan nung 2022 at itong si Sara Duterte ay hindi gaanong napapansin. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, sinubukan ni Sara Duterte dati na mag-motorcade. Yung mag-motorcade na kung saan dilibutin nila ang buong Pilipinas para mga kandidato. Hindi pa niya kasama si PBBM noong mga panahon na yon. Kaso nga lang ang problema, hindi niya nadala yung kasikatan ng kanyang tatay na noon ay nakaupo na presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga kung matatandaan nyo rin, nung nagpa-internal survey, etong si dating Pangulong Duterte, lumabas sa survey na matatalo pa ni Isko Moreno, etong si Sara. Kung eto ay magpupumilit na tumakbo sa pagka-presidente. Kaya nga po hindi na po nila itinuloy ang pagtakbo ni Sara Duterte sa pagka-presidente kasi mahina talaga mga kababayan at matatalo pa siya ni Isko Moreno kung tatakbo siya. Kaya anong ginawa po niya? Nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor ng Davao City. Kaso ang problema, may kumausap sa kanila mga kababayan at pinatatakbo etong si Sara Duterte bilang vice-presidente. At ito, ang pinili po nila mga kababayan ay makitandem kay PBBM dahil alam naman po natin na kapag ka tumandem at dumikit kay PBBM, automatic ibuboto yan ng mga Marcos loyalists at mananalo po yan. So yan po yung dahilan kung bakit sinuportahan
at ibinoto ng mga Marcos loyalist etong si Sara. At maliwanag naman din, kung matatandaan ninyo sa Tacloban, nagsalita etong si Sara na siya mismo ang nag-apply kay PBBM bilang vice-presidente nito. Si Sara po mismo nagsabi niya na hindi po tayo. Kaya yung mga nagsasabi dyan na kung hindi dumikit etong si Sara Duterte kay PBBM, malabong manalo etong si PBBM, isang malaking kalokohan po yan. Kung hindi dumikit si Sara kay PBBM, hindi sana vice-presidente si Sara ngayon, baka natalo pa siya ni Kiko Pangilinan. Ano po, yan po yung totoo dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Siguro baka maka-16 siya dahil nung tumakbo siyang VP, mga ganun yung nakuha niyang boto, talo siya. Tama? Oh. Sa makatwid, yung kumapit sa kanya na naglinta lang sa kanya, yun pa yung umaaway sa kanya. Kita nyo kung gaano kabobo ni Jemmy Bondoc, ha? Halatang inutusan ka lang talaga ni Duterte na bumili ng suka, Jemmy Bondoc. At saka ito yung isang patunay, mga kababayan, na talagang walang alam si Jemmy Bondoc. Bakit? Saan ka ba naman nagkatala? Ang hinahanap ng taong bayan ngayon, yung plataforma ninyo. Yung plataforma mo kung anong gagawin mo kapag ka nanalo kang senador. Eh maliwanag na sinasabi niya, mga kababayan, na yung pagboto sa kanila ay nangangahulugan para hindi ma-impeach itong si Sara Duterte kasi kontra-impeachment kapag ka nanalo sila. So ibig sabihin hindi mo ibibigay yung hustisya na hinihingi ng taong bayan dahil sa kaalyado mo etong si Sara Duterte. At maliwanag naman na wala kang alam nung 2022. Kasi nga sa totoo lang, mga kababayan, tayo ang nakakaalam noong mga panahon na yon kasi tayo yung nagbablog at laging nakasubaybay sa presidente noong mga panahon na yon. So ngayon kung titingnan po natin, eto yung maliwanag pa sa sikat ng araw na katotohanan na noong 2022 hindi po talaga napapag-usapan si Sara Duterte, kaya kinakailangan ng team nila na makiusap sa mga vlogger para i-promote etong si Sara. Ano po, yan po yung katotohanan. Mga kababayan, kahit sila Takero tanongin nyo, yan din ang sasabihin ng mga yan. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kaya natin ipinromote si Sara Duterte noong 2022 kasi katandem niya si PBBM. Pero kung hindi siya katandem ni PBBM, hindi naman susuportahan yan ng mga Marcos loyalist. Lalo na kung kalaban pa ng katandem ni PBBM yan si Sara, malabong manalo yan sa pagkabise. Ang impeachment po, nagsisimula yan sa House of Representatives. Dadalin po yan sa Senado. Sa Senado po, ang kailangan na boto, 2/3. Baka may nagsabi na sa inyo kanina, hindi ko alam, no? Ang 2/3 po ng 24, 16. Sa makatwid, pag may 16 na senador na makapili, wala na si Sara bilang Vice President. So dun sa 24 minus 16, 8. So yung 8, dagdagan mo ng isa, 9, wala ng impeachment. Kaya kami dati Duterte 9. Pinatibay pa namin ngayon dahil Duterte na. Kaya ang boto po sa Duterte ay boto laban sa impeachment. Malinaw po ba? Ang boto po sa Duterte ay boto laban sa impeachment. Ganyan ka bobo. Ganyan ka bobo, mga kababayan, si Jemmy Bondoc. Bakit? San ka ba naman nagkatala? Sabihin mo yung totoong pakay ninyo. Kapag ka nanalo kayong senador, sabihin mo sa taong bayan na isa ka sa hindi susuporta para pagbayarin yung taong dapat pagbayarin kung sakaling mapatunayan na ito ay nagkasala base sa trial na mangyayari dyan sa Senado. So kahit pala, mga kababayan, sa totoo lang, kahit pala mapatunayan na nagkasala itong si Sara Duterte at nalabag niya, mga kababayan, yung mga aligasyon na ibinabato laban sa kanya ay totoo pala, ibig sabihin tututulan pala yan ni na Jemmy Bondoc, mga kababayan, dahil sa kalyado po nila etong si Sara. So paano kung sakaling taong bayan na nagrereklamo dito kay Sara Duterte, hindi nyo pakikinggan ang hinanain ng taong bayan at uunahin ninyo ang kapakanan ng inyong mga kaalyado at isasantabi ninyo yung panawagan ng taong bayan na mapagbayad, etong si Sara. So maliwanag, mga kababayan, na yan po ang gagawin ni na Jemmy Bondoc at yan ay patunay na talagang dito pa lang sa bidyong ito nadulas na Alam na natin
na hindi talaga pwedeng iboto at suportahan etong mga taga-PDP. Bakit? Dahil ang gagawin ng mga yan, ang aatupagin ng mga yan, hindi magtrabaho sa Senado. Kung hindi, magtrabaho para protektahan ang mga Duterte at hindi para magtrabaho para protektahan ang taong bayan. Parang ang mangyayari dito, mga kababayan, magtatrabaho sila para protektahan ang mga Duterte laban sa taong bayan. Kasi mismong taong bayan yung nananawagan na dapat ay mapapanagot etong si Sara. Kaya nga po siya na-impeach diyan po sa Kamara. Kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin na kongresista ang sumuporta para pagbayarin siya at panagutin siya. So ngayon, etong sinasabi dito ni Jemmy Bondoc, isang patunay kung bakit dapat hindi po sila manalo at kung bakit dapat wag silang iboto. Kasi tatraydorin nila ang sambayan ng Pilipino para lamang ipagtanggol at protektahan etong si Sara.